Hello, hello! Ayan, today nga is nag-crave tayo ng ubi cake, kaya sabi ko is gagawa ko. Yesterday nga is gumawa ako ng ubi cake order, so walang natira. Sabi ko ngayon is gagawa ako ng ubi cake roll. Ayan. Ang una nga natin ginawa dyan is nag-weigh up lang ako ng mga ingredients and itong ating flour. Itong gagawin natin is 1 portion lang siya. And then naglagay ako dyan ng baking powder, teaspoon of salt, and then itong ating ubi extract, and then itong food coloring na purple, and then itong ating milk, and oil, and then itong ating 4 yolk. Yolk lang ha, yolk lang yung gagamitin natin. And then syempre hindi mawawala itong ating main ingredients dito na purple yam o yung ube natin. And once na nilagay natin lahat dyan, itong ating mga dry ingredients, is imimix naman natin siya. And make sure na hindi natin siya i-over-mix. And konting mix lang siya. And then isi-set aside lang natin. And then i-start naman natin itong ating meringue na ilalagay natin dito sa ating mixture. And ang una natin ginawa dyan is naglagay lang ako dyan ng 4 egg whites. Yung kanina, yolk yung ginamit natin. Ito naman, egg whites. And then after nyan is unti-unti na natin ilalagay itong ating cream of tartar. And then after natin malagyan itong ating cream of tartar is ilalagay naman natin itong ating sugar gradually. Hindi natin pwedeng yung isang bagsakan lang kasi magkukulaps itong ating egg whites and magwo-water siya. Hindi yun maganda. So ayan, unti-unti lang natin ilalagay itong ating sugar hanggang sa buo tayo ng soft peak texture. Yun yung ating hinahanap dito. So kapag soft peak texture na itong ating meringue is ready na yan. And para dun sa full ingredients itong ating ginagawa ngayon is ilalagay ko lang siya dyan sa comment down below. And so dun sa mga interested na gumawa is pwede nyo yung gayahin. And continuous lang natin itong imimix hanggang sa makabuo tayo ng soft peak texture. Ito yung ating hinahanap dito sa ating meringue. Hindi natin siya pa pwede na mamadaliin. So, takes time talaga siya. And ito yung ating hinahanap na texture. Ayan, soft peak ang tawag dyan. Kapag hindi na siya bumabagsak, itong ating mini mix is ready na yan. And then after nyan is kukunin man natin yung ating mixture kanina na ube. And then ifo-fold natin siya dito slowly again. Hindi siya pwedeng madalian ulit. Dahil pag madalian yan is magkakaroon tayo ng maraming bubbles and magkukulapse itong ating mixture. Very very slow lang yung ating pag-fold. And don't overmix. Yun yung dito, sekreto. Hindi dapat siyang ma-overmix dahil hindi talaga maganda or yung kalalabasan ng ating ibibake. First time ko lang gumawa nitong ubi cake roll. So ang ginagawa ko before is yung cake round siya. So ngayon ang gagawin naman natin is yung cake roll para maiba naman kasi sabi ko is parang ang perfect niya para sa pag-coffee. So ayan, hindi naman natin siya pang negosyo or whatever, pang lang natin siya, pang sarili lang natin, pang partner natin sa coffee. So itong ginawa natin lang is 1 portion. So maliit lang siya kaya ayan. And ito na yung itsura niya kapag na-fold na natin yung ating mixture. Ayan, very smooth na siya. And make sure lang na yung bottom is minimix talaga natin dahil minsan is dumidikit dun yung purple yam. And then after natin yan na ma-mix well is ilalagay naman natin siya dito sa ating baking tray. Yung aking ginamit din na baking tray, dapat yung parchment paper is wag natin siyang i-spray ng any oil. So lang siya talaga, paper lang talaga, wag natin lang lalagyan ng oil or anything dahil yung ating mixture is medyo delicate siya. And syempre, using itong ating spatula is ipa-flatten natin siya para naman pag umalsa itong ating binibake is pantay-pantay siya and mabilis lang siyang i-roll mamaya. And make sure din na wala tayong makikita dyan na bubbles or air. Kasi pag meron niya na bubbles or air is yung ating ibibake, pag yung resulta niya is magiging butas-butas. So, kailangan pag nakita tayong bubbles sa konti is medyo ipa-flat natin siya ng konti. And dapat din is ibibake natin siya sa preheated oven na 180 for 20 to 25 minutes. So, it depends din kung medyo manipis lang talaga itong ating binibake is less than. Mag-check nyo naman kasi using the toothpick kapag hindi na dumikit yung ating binibake is ready na yan. And the moment is truth. And ito nga, sikreto para natin babaliktarin itong ating binake. Medyo mainit-init pa yan. So, kailangan talaga natin siya nabaliktarin agad para madali natin siyang ma-roll. Kasi kung hindi natin siya ma-roll agad is mahihirapan tayo. So, ayan, ikakat ko lang itong gilid dahil itong ating tinitrim is gagamitin naman natin yung mamaya dun sa ating finishing product.
Bali, yung ginawa ko kanina sa pagbaliktad is nilagyan ko muna siya ng parchment paper sa ibabaw and then saka ko nilagyan siya ng another baking tray para hindi siya masira. So, saka natin siya i-flip up. So, kapag na-flip up na natin yan is madali na siyang i-roll. And dahil nga itong ating sponge cake is very thin siya, so kailangan talaga na mabilis natin siya i-roll mamaya kahit na medyo mainit pa. So, ayan, lalagyan ko lang siya ng icing sugar dito sa ibabaw dahil kapag ni-roll natin siya using dito sa parchment paper is hindi siya maninikit. And then make sure lang na kapag i-cooling down natin is yung paper niya is naka-downward. Ayan, ganyan itsura niya. And then, kukuling natin siya, cooling rack or sa akin, nilagay ko siya sa fridge for couple of minutes para mabilis siya na lumamig. And habang nag-aantay naman tayo nitong ating pinapalamig or kinukool down na sponge cake is itong ating mga trim kanina is ilalagay naman natin dito sa ating processor para i-mix natin siya and gagawin natin siyang parang crumbs, ilalagay natin siya sa gilid. And then, ayan. And then after natin itong magawang crumbs, itong ating trim kanina is isa-side-aside lang natin dahil mag-i-start naman tayo sa ating frosting. And then gagamit lang ako dito sa ating frosting, itong isang 1 pack ng cream cheese. Dapat very very cold siya. And then itong ating heavy cream. So, ang ginamit ko lang dito sa heavy cream, 250. So, half lang nung 250 yung ating ginamit kasi parang medyo marami siya. And then, naglagay lang ako dyan ng 50 grams nung granulated sugar. So, kung gusto niyo pa ng medyo less pa yung sugars, pwede din nyo namang bawasan. So, sa akin, binawasan ko, hindi ko sinunod yung the full recipe dahil lang kung matamis yun. So, kayo na yung mag-a-adjust kung gusto niyo ng medyo hindi matamis. And bago yan, i-shoutout muna sa ating mga masisipag at loyal na mga supporters. Madam Sharma ng Middle East, Isay Abapo ng Talisay, Cebu, Mary Ann Fernandez, Marites Lanoy, Angelica Delina ng Montalban, Rizal, Mus Lima ng Cotabato City, Agnes Naling Witcher ng Kentucky, USA. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang pag-support sa ating mga videos. And ayan na yung result ng ating ubi cake roll. And then after natin malagyan itong ating crumbs dito sa labas nitong ating cake is nilagyan ko din siya dito sa ibabaw. Pwede din kayong maglagay dyan ng makapuno. So, hindi na lang ako naglagay ng makapuno kasi yung makapuno is super tamis. So, ayaw ko nang masyadong matamis kaya nilagyan ko na lang siya ng leftover natin kanina na cream cheese. And ayun lang guys. Thank you for watching. Hope you like it. And please don't forget to share and follow na din. And see you again later for my next videos. Bye-bye!